araw po sa lahat. Sa video ito ay tatalakayin po natin kung paano ang complete na opening para sa Roy Lopez. Okay? So hanggang sa mag-connect ang dalawang rook at makapag-castle tayo, siyempre. So tara, simulan na natin. Sa nakaraang video ay napag-aralan natin ang Roy Lopez opening. We have E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5. Okay. So, ang posisyon na to ay hindi nag-iiba. Pag ang posisyon na to ay tinira, ang tawag natin talaga dito ay Roy Lopez opening. Pero, sa susunod na tira ng black, pag siya ay nag-A6, ibang variation yan. At pag siya ay nagtira ng Knight F6, ibang variation din yan. So, meron tayong classical sa A6 at meron tayong Berlin Wall defense para sa Knight F6. Okay? So, sa video ito, talakayin na muna natin ang Pawn A6. Pagtira ng Pawn A6, atras ang Bishop, saka magna Knight sa F6, attacking the pawn. So, castle lang tayo as white. Bakit? Under attack na yung pawn, nag-castle ka lang. Ang pawn na to, undefended sa ngayon at under attack. Pero, once na kinain ng black yan, tututukan ng rook, aatras ang knight dito o dito, regardless kung saan siya pupunta. Pwedeng kainin ng white ang pawn na nasa E5 para counter ang black. Gaganti ang white, rook takes knight. So, tabla tayo sa pyesa. So, walang compensation o pakinabang sa magkabilaang side, white or black. Kaya, hindi naman siya dapat i-take sa ngayon. Okay? So, sa position na yan, hinahayaan lang ganyan yan. Pwedeng, ang black dito, ay mag-bishop E7. So, pag bishop E7 niya, ready na siya para i-take yan dahil wala nang check. Wala nang forcing move na mangyayari. So, saka lang, ititira ng black, ng white, rook E1 para depensa sa ating pawn. Pag rook E1, pwedeng umatake si black, atakihin ang bishop. So, huwag kalimutan ang bishop mo ay under attack. Kasi kapag mga baguhang player, under attack na nga yung kanyang pyesa, nagtira pa ng iba. Okay? So, under attack, siyempre, igagalaw niya yan. Forcing move yan. Pag may check, forcing move. Pag may attack, forcing move. At kapag meron kang pwedeng i-capture, ay i-capture mo na. Maliban na lang kung may tactics na nakatago dito. Okay? So, ngayon, gumalaw ang bishop. So, ano pwedeng gawin ni black dyan? Pwede siyang mag-castle. So, castle tayo. King side. Pwedeng mag C3. Pwedeng mag D6 si black. Hindi pa siya pwedeng maghamon ng trade sa center dahil ang rook, ang knight niya ay nakahang. Ang tanging depensa ay queen. Baka mamaya pa nag-attack ka dito sa center, naghamon ka ng trade, mangyayari doon, magiging overload ang iyong queen. So, wala ring mangyayari. Baka naging tagilid pa ang pyesa o ang iyong posisyon as white dahil ma-open ang iyong harap ng king kapag nagkaganon. Ano? So, pag D6 ng kalaban as black, dapat H3 ka lang. H3, suporta para dito. C3, suporta dito. At si black, ano na pwede niya itira ngayon? Sa halip na dito nakalagay ang kanyang bishop, wala namang masyadong magagawa yan dyan. Pwede niyang ilagay ngayon sa long diagonal. Yan ay ang B7. Okay? So, paglagay sa B7, ini-extray niya yung mga pyesa na yan. Ngayon, si black, one move na lang, connect na ang kanyang dalawang rook.
O, di ba? So, ganyan naman ang gusto natin. Makonect natin ang dalawang rook at siyempre, makapag atake tayo ng libreng-libre at ligtas. Walang piyesang naiiwan, walang piyesang nahihirapan o behind ang kanyang pagkaka-develop. So ngayon, pagtira ng bishop, si black, ang white ngayon, pwede na maghamon ng trade sa center. So maghahamon siya ng trade para sa D4. So E takes D4 and C takes D4. So sa posisyon na to, lamang si black para sa pag-develop ng mga piyesa kasi one move na lang, makapag-connect na siya ng dalawang rook. Si white naman, pabor sa kanya ang center control dahil mayroon siyang dalawang pawn sa center. So, yon ano? Yan ang pabor para sa black and sa white. Ngayon, dahil nga si white ay nag-recapture ng kanyang pawn sa D4, ang magagawa ni black ngayon ay umatake. So, anong atake ang pwede niya gawin? Pwede siyang umatake, knight A5, attacking the bishop. So, huwag mo hayaan nandiyan ang bishop mo. Dahil, pwede naman i-capture ng pawn, di ba? Pwede rin i-recapture ng queen kung sakaling mag-take ang knight. Pero, ang paliwanag, mas malakas ng kaunti ang bishop. Yung kaunti na yon, napakalaking tulong nun. Mas malakas ng kaunti ang bishop kumpara sa knight. Kaya huwag mo hayaang iti-trade. Kasi, sa open position, kayang ikulong o kulungin ng bishop ang knight na nakalagay sa gilid. Okay? So, ngayon, under attack siya, i-move mo siya ang iyong bishop. Ilagay mo sa C2 square. Okay? So, ngayon, ano magagawa ni black sa posisyon na yan? Dahil under attack niya yun, twice, under din sa support ng white, twice din. Okay? So ngayon, ano na pwedeng tira ni black? So si black, pwedeng magtira ng rook, ini-x-ray yung open file, half open file, sorry. So half open file kasi isang pawn na lang nandiyan dyan. Pwede rin naman queen. So, wala naman dito medyo masyadong threat or atake. Yan. So, sabihin na natin, nagtira siya ng rook. Yan. Rook E8. So, si white, anong pwede niyang itira dito? White, pwedeng mag-knight. Magna-knight siya. Bakit? Magna-knight siya dahil mayroon siyang pressure mamaya dito. Pwede yan. Kasi pwede nating i-discovered attack sa D2 kapag nilagay ang queen. Okay? So, ganyan. Pwede rin namang umatake na. Yan. Pwede nang atakehin yan kasi pa nag-take. So, palitan na ng queen. Kung magaling ka ng walang queen sa endgame, ay hamunin mo na. Pwede rin naman, panatira siya ng queen dyan. Ng pawn dyan. Pag tinakbo dito ang knight, so mas maganda kung makikita natin ang ganitong posisyon. Yan. Ngayon, halimbawa sabihin natin, nagtira si black ng G6. G6. Meron sa G6. Kasi pwede niya ipalit ang rook, ang bishop niya, maghahamon siya dito ng palitan. Okay? So, may mga ganong tira. So, pag tira dyan, ano susunod na gawin ni black dito? Ni white? Pwede siya maghamon dyan. Yan. Pwedeng tumira ang black ng D5. Knight D5. Knight D5. May suporta. Kaya hindi pwedeng i-take. At the same time, walang problema. Okay? So, ano na sunod na tira dito? Pag tira dito, pwede kang umakyat ng queen. Akyat mo ang queen kasi under attack, kaya dagdag kang suporta dyan. Para mamaya, pagka nag-take ang black,
O pag inatake niya yan, uy, tagilid ka dyan. Okay? So may mga ganong tira. Yan. So, kahit ano pa man, yung mga posisyon na yon, magagawa lang natin yon kung tayo ay nag-iisip, nagka-calculate kung ano mga posibleng tira. Okay? So, at ang isa pa, ang importante na magagawa natin, i-connect natin ang ating dalawang rook. Kagaya niyan, na-connect ang dalawang rook. Pwedeng halimbawa dito, hindi na to ideal move, pero pwede natin itira dyan para ilabas ang bishop sa square na to o sa B2 square para makonect ang dalawang rook. Makonect ang dalawang rook. So, hindi natin titingnan dito ang ideal na tira, pero ang gusto nating i-point, yung ating rook dapat na i-connect natin, yung king, nandiyan dyan na sa gilid, ang king ng black, nandito sa gilid. Sa posisyon na to, medyo tagilid ang black, kasi yung square na to, binuksan niya. So, isa rin yan. May rule din para dyan. Binuksan niya ang square sa harap. Okay? Pero, ang attention naman niya kasi, ilalagay niya, i-reposition niya ang kanyang bishop papunta dito sa square na to. O kung hahamunin ng black yan, pero dahil wala ng o dahil wala na, pwede natin i-position niya dyan. So, malakas na depensa para sa black. So, yan. Natapos na po natin ang discussion tungkol sa Roy Lopez opening. So, nawa ay meron kayo natutunan ng mga bagong na-absorb na mga information regarding sa Roy Lopez opening. So, hindi man natin na naitulak yung mga ideal move dito sa mga last part na, pero ang nais nating i-point out at matutunan sa video ito ay ang opening ng Roy Lopez hanggang sa mai-connect mo yung rook at siyempre yung mga ideal na tira regarding Roy Lopez opening. Okay? So, sa susunod pang mga video, nawa ay magsama-sama ulit tayo sa susunod sa iba pang mga topics sa paglalaro ng chess. Hanggang dito na lamang po ang ating video. Maraming pong salamat sa inyong panunood.